Welcome back to my channel mga kabayan. So, ang video ito ay kasunod lang nung nauna kong video na tungkol sa kung ano yung mga requirements na pinasa ko sa pagkuha ng passport para sa newborn baby ko. Kasi alam naman natin dito sa Kuwait na while newborn si baby, kailangan nating mapadali yung passport kasi nga isa sa requirements dito sa pagkuha ng civil ID ng baby is yung passport. So, alam ko sa pagkuha natin ng passport is bagong panganak pa lang tayo, masakit pa yung mga tahi natin. Pero ang i-share ko ay based lang sa naging experience ko kasi hindi Pinoy yung asawa ko. So, syempre ako yung mag-process talaga kapapanganak ko pa lang, 'di ba? So, para maging smooth yung pag-process na, i-share ko sa inyo yung sequencing ng mga photocopies para mabilis. Kasi nung pumunta ako ng embassy, parang talaga uneasy kasi iyakin yung baby ko tapos breastfeeding pa siya. So, kung naalala nyo guys, sa nauna kong video na i-mention ko na yung requirements is tiga-4 na photocopy. Aside lang sa report of birth form kasi dapat yun ay original. Yung tiga-4 na documents, isi-segregate yun. Halimbawa, 4 na report of birth form yun, di ba? So, dapat nakalatag yan. 4 din na copies. So, 4 na birth certificate, nakalatag din 1, 2, 3, 4, ganon. Actually, andito yung report of birth ni baby. Ito yung kopya ko kasi andito na lahat yung mga documents, sequence documents na galing ng embassy, may perma, may mga stamps, gano'n. So, ito nga pala ay from top to the bottom. Ito yung pagkasunod-sunod ng mga photocopies na ipapasa nyo sa embassy. Una is yung report of birth form, tapos yung birth certificate ni baby, yung translation muna, yung English muna. Sa ilalim niyan is yung Arabic na birth certificate ni baby, yung galing sa ministry dito. Tapos, marriage contract yun ni Mister. Siyempre, kasama na yan yung mga authentication ng mga documents yun ng marriage contract. Alam niya naman yan kung ano siguro. Dati kasi sa case ko, yung mga documents ko ay naka-red ribbon siya. So, depende yan sa marriage contract nyo kasi ang alam ko sa ngayon, ang hinihingi nila is yung naka-apostille. At syempre kasama na din yung mga certifications. So, pagkatapos ng marriage contract is yung passport mo as a mother, tapos yung civil ID mo, tapos passport ni Mister, at saka yung civil ID ni Mister. So, ganon yung pagkasunod-sunod ng mga documents na tinuro sa akin ng taga-embassy para mapadali yung pag-process. Sa totoo lang, sa case ko, doon pa namin sinunod-sunod. Parang hassle na talaga siya kasi nga, iyakin yung baby ko, tapos, at karga-karga ko pa siya bang sinegregate ko yung mga photocopies ng documents ko. So, pero at least tapos na, 'di ba? Kaya shinare ko sa inyo at least baka makatulong. Siya nga pala guys, sa pagkatapos ng pag-register niyo o pag-process, dapat meron talaga kayong copy nito. Makukuha naman agad Depende na lang sa instruction nila kasi sa case ko is binalikan ko pa siya kinabukasan kasi nung time na nag-process ako is hindi available yung magsasign. Hindi ako makaantay ng 2 oras para kuha ko na yung report of birth. Kaya, yun, binalikan ko siya the next day. Pero, syempre, yung passport, matagal pa yun after a month pa yun maging ready. A month up to 45 days. So, yun lang mga kabayan ang isi-share ko sa inyo ngayon. Sana makatulong. At maraming salamat sa panonood nyo sa video ko na to. And I'll see you next time. Bye-bye!